Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Saibuena Vlog. So for this video ay sasagutin natin ang tanong ng isa nating subscriber. O diba, si Day Linda. Sabi niya, talaga bang uso dyan ang CCTV? Pwede bang mamili ng employer na walang CCTV sa bahay? So, alam mo Day, for me sa experience ko, mas gusto ko merong CCTV ang bahay. Oo. Dito sa sa Hong Kong Day, uso na yan. Siguro may iilan na walang CCTV, pero mostly, lalo na pag may bata kang alaga, meron talagang CCTV. Alam mo ba kung gaano karami ang CCTV dito? Sa sala, 3. Sa kusina, 1. Sa 2 room ng bata. Sa panganay kong alaga, 1, 5. Sa bunso kong alaga, 2. 7 ang CCTV dito sa bahay. Pero noon Day, bago ako dumating, 2 lang ang CCTV. 1 sa crib at 1 sa sala. So, bakit ko nasabi na maganda ang merong CCTV? Kaya naman dumami ang CCTV sa amin ay dahil nga dun sa ginawa nung matanda. Ayun nga, may nangyaring hindi maganda na nangyayari lagi sa kusina. So, nung doon pa kami sa bahay ng magulang niya, mayroong 1 sa sala, minsan nakapatay pa. Ang lagi lang buhay ay yung nasa crib dahil sa bata. Yung sa sala, minsan, kasi pagkagabi, hinuhulbot nila, tinatanggal nila yung saksak, kasi siguro nagtitipid din sa kuryente. So, minsan nakapatay pa. Nakikita ko kasi nagulat ako Day. Pwede silang magsalita sa habang naglilinis ako. Yung pinatungan kasi noon ng camera is may kumbaga, ano ba ito? Statue ba yun? May rebulto ng Chinese. So, pinupunasan ko yun, biglang may nagsalita. Nagulat ako, baka nagsalita yung rebulto. Yung pala, hindi ko alam na yung camera na yun ay pwedeng, kumbaga, pwede siyang tumawag doon sa camera na yun. So, pwede kang kausapin sa camera na yun. So, ayun, nag-o-observe lang ako kasi hindi naman ako nagtatanong. Yun. Din sumasagot yung matanda. Yun. Sabi ko, pwede pala sila tumawag sa ganito. Tumawag doon sa camera mismo magsalita. So, dahil nga doon sa nangyaring hindi maganda, nadagdagan yun ng 1. So, nangako si amo sa akin na sisiguraduhin niyang hindi na mauulit yung ginawa ng tatay niya sa akin. So, ang nadagdag una nung doon pa kami sa bahay sa magulang niya ay yung sa kusina nilagyan kasi tinanong ako kung saan nangyayari yung ganon. So sa kusina din noon, 'di ba, doon nagpapaligo sa CR kami. So ginawa sa lamesa na kami nagpapaligo kasi that time Day nung bago ako sa kanila, ang alaga kong panganay, pinapaliguan bago sila dumating. Mga 5:30 or 6, pinapaliguan na namin yung alaga ko. So, nagbago yung lahat dahil dun sa nangyari. Sila na mag-asawa, pag dumating sila mag-asawa, saka na paliliguan yung bata. So, paano ko nasabing mas maganda? Tulad ko Day, 'di ba, nadagdagan na, naging 3 na yung CCTV namin noon. Then nung lumipat kami kasi ni-request ng agency na lumipat. So, ang alaga ko is hindi nakikinig sa akin. So, malaking tulong ng CCTV dahil nakakausap nila yung bata direkta na makinig sa akin, na nai-explain na nila. So, sumusunod. Yun ang maganda. So, isa pang maganda bakit may CCTV. Tulad yan, bata yung alaga mo. Hindi maiwasan yung aksidente. What if
na aksidente yan, hindi mo naman talaga kasalanan, pwedeng ibintang sa'yo. Dahil may CCTV, may proof na hindi ka naging pabaya sa trabaho mo. Tulad sa akin, lako na, Diyos ko. Lagi akong kabado pag may napapasa. Yung alaga ko dati talaga, kasi yan talaga yung kinakakabakaba ko, yung pagdating sa kaligtasan ng bata, kasi dyan tayo pwedeng mapahamak eh. 'Di ba? Sus, unang-unang aksidente ng alaga ko day na ano yung pisngi. Ito, as in, nag-yellow green. Pumasa, sakto na mag-start na ako ng pagluluto sa kusina. Yung matanda na yung nakatingin-tingin. Doon nangyari. So, kinakabahan pa rin ako kasi what if ibintang sa akin nung matanda, kasi hindi ko pa naman sila kilala kung ano talaga ang ugali nila Iniisip ko nun, what if sa akin isisi nung matanda? Anong magagawa ko? Itatay niya yun. Papaniwalaan talaga yun. Yun ang iniisip ko. So, maganda na rin pag may CCTV. At least, pwede mo masabi na, tingnan nyo sa CCTV. Diba? Pwede mo masabi na ganun. So, tulad ngayon, diba, dito is 7 na ang, 7 na ang CCTV namin. So, lahat ng galaw ng bata, nakikita nila. So, nasasaway nila. Tulad yan, nung baby pa yung alaga ko. Minsan, hindi pa nadating yung partner ko sa pag-aalaga. Then, makulit, as in makulit talaga yung panganay, day. Diyos ko, halimbawa, umaakyat siya sa, yung, may kasi siya, may lagayan siya ng mga libro kasi mahilig magbasa. Yung nanay nagtatambak ng libro. Umaakyat siya, dahil takot na takot ako, karga-karga ko pa yung maliit. So, pag sinasaway ko siya, lalo siyang aakyat. Then, nagagalit sa'yo, nanggigigil sa'yo, sisigaw na siya. Ganon. So, magugulat na lang ako, magsasalita yung camera. So, makikinig na siya. Kasi pag ako ang nagsaway sa kanya, hindi siya nakikinig. So, isa yan sa masabi ko na maganda rin ang may, camera. So, ano ba ang dapat nating iwasan? Lalo na't may mga kamera ang bahay ng amo natin. So, may mga ilang akong nabasang post na wag dating tularan. Lalo nang meron silang kamera sa bahay. Ito yung unang post na nabasa ko na nagtanong siya na may nagbigay sa kanya, tita niya ang nagbigay ng food sa kanya. So, ang ginawa niya, inikot niya yung camera na nakaharap papuntang pinto. Inikot niya. So, ngayon, ang amo ay dumirekta kay agency. Nagsabi kay agency na ganun ang ginawa niya. So, pinapapunta siya doon sa agency ngayon. So, nagtanong siya, mali ba daw yung ginawa niya? So, alam nyo, day, mas para sa akin mas maganda ngayon na nakita nung amo na may binibigay sa'yo kaysa sa inikot mo yun. Mas nakakapagtaka yun, kumbaga suspicious yung ginawa mo Malay ba nila kung ano ang pinapasok mo sa loob ng bahay nila? Kaya ngayon nilagay sa harap ng pinto para alam nila yung labas-pasok sa bahay nila. 'Di ba? Hindi yun dahil walang tiwala sa iyo. Kumbaga pinoprotektahan lang din nila yung kung andun yung mga anak, 'di ba? Kasi tayo hindi naman natin maiwasan na andun yung pagdududa kung ginawa mo yung ikutin, sumpay parang ayaw kang makita. So, para sa akin, kung pagkain yung binigay sa'yo, mas gusto ko nga na makita nila. Kasi bakit? At least alam nila na ang pagkain na binibigay nila sa'yo, hindi sapat. So, hindi kulang pala yung binibigay kong pagkain sa katulong ko. O diba, baka ma-realize pa nila. So, isa pa, pagkain din, bumaba siya sa labi, sa ground, sa guard. May binigay din na something. Then,
Ang ginawa ng amo, pinapirma siya ng warning letter. Tapos, dahil nagalit nga yung amo na lumabas siya na walang paalam during work hour. So, mali ba daw yung ginawa niya? Na ang sinabi niya, itatanong niya sa consulate. So, ako dahil one time, nakaraang December ata, nung Pasko, ayan, may ganito ding, almost ganitong pangyayari. So, ako dahil, yung cellphone nga na nabudol sa akin, ipapadala ko siya sa friend ko, kapitbahay, halos kapitbahay ko dito sa Polam. So, nag-usap kami, hindi pa sure na madadala niya kasi i-arrange pa lang yung gamit niya. Kung titingnan niya kung may space pa. So, wala pang confirmation, diba? So, kinabukasan, nag-central kami. Then, nakalimutan ko siyang i-chat yung papadalhan ko, si Daidinsky Vlog. Nakalimutan ko siyang i-chat kung madadala niya ba o hindi. So, alas 6 na. Alas 6, alas 5, alas 4. Basta padilim na. Ang cellphone ko, 1% na lang. So, hindi ko na magagamit ang cellphone ko na ma-chat ko si Daidinsky kung ano ba, tuloy ba o hindi. So, ang ginawa ko, sabi ko sa mga kasamahan ko, uwi na ako kasi kailangan ko mag-charge kasi wala din silang power bank. May power bank, walang cord. So, kailangan ko mag-charge. Sabi nila, saka nakakain muna tayo. Hindi pwede. Pag kinabukasan kasi noon, wala pa ang mga amo ko. Pero duty ko na. Bakasyon sila. Duty ko na. Kumbaga, trabaho na ako. Hindi ko na off yun. Pwede ka naman lumabas bukas kasi wala naman yung mga amo mo. Sabi ko, oo, pwede nga. Pero ayaw ko nung may masabi sila na makita nila sa kamera na lumabas ako kahit on duty na ako, na wala naman silang inuutos sa labas. So, ayaw ko nung ganun. So, dapat isipin mo talaga, dapat iwasan mo yung magkaroon sila ng hinala o magkaroon kayo ng ano ba tawag doon? Magkaroon kayo ng loading. Iwasan mo na lang na magkaroon kayo ng away or maging reason na hindi pagkakasundo. Yung ganun. So, ako ang nasunod. Hindi sila. Kasi, ako naman kawawa eh. Diba? Hindi naman sila eh. Ako pa rin yung magsasuffer kung sinunod ko sila. Lumabas ako kinabukasan, din nagalit yung amo ko. Paano ko i-explain? O diba? Hindi naman sila yung nandun sa sitwasyon. Ako naman. So, pag-isipan mo talaga mabuti. So, yun, iwasan nyo lalo na may camera kasi hindi mo alam, nakamonitor 24 hours yan at pwede rin nilang i-review at iwasan nyo din yung kasi naririnig yung mga salita natin, sinasabi natin, naririnig kasi one time na pinalo. Nasa kusina din ako, yung matanda nagpapakain sa bata din, sumaglit siya para banlawan yung lampin. Bigla na lang lumagutok at umiyak yung bunso kong alaga. Yun pala, pinalo na siya dito. So, at least may ebidensya, makikita nila na busy ka din at yun nga. Din alam mo, rinig ko na nung nireview nila, andun talaga yung boses, maririnig talaga. So, kaya sa mga salita natin, iwas tayo. No? So, ang hindi lang sa atin tulad yan, pag may CCTV, kung may tapon sa basurahan, may gustong-gusto tayong pulutin, hindi natin maipapasok basta-basta sa loob ng bahay. Yun yung pinaka mahirap kasi noon napagalitan ako, may mga teddy bear na tinapon nung doon pa lang nung doon pa lang kami sa bahay ng parents niya. Ay, ang daming tinatapon doon mga bago kasi mayayaman yung nakatira doon. Dito sa bago namin ito, wala. At bawal magtapon ng ng
gamit sa basurahan dyan. Bawal, may nakapaskil. So may iilan one time nakapulot ako ng pants, yun lang. Din nag-strike na sila. Nung doon pa, ay naku, napagalitan ako dahil. Panahon pa ni COVID yun. Pinasok ko si Mickey Mouse. Ang ganda pa kasi ni Mickey Mouse. Ang dami talagang teddy bear. So nakita ng lola. Sinumbong ako sa anak. So pinagalitan ako. Hindi naman nagalit. Sabi nila, pinalabahan sa akin, pina-sterilize kasi syempre may COVID daw. So yun lang ang hindi maganda, pero trabaho naman yung pinunta natin. So hayaan mo na yun, hindi ka makapamulot, 'di ba? So para sa akin, the best pa rin may CCTV. Laking tulong lalo na sa atin mga first timer. Nako, takot na takot pa naman tayo, 'di ba? So, ayan lamang for today's video, day. Don't forget like and subscribe. Bye, ciao! See you next vlog. Bye.